Hello guys, welcome muli sa Noah's Garage. Sa video nito papaliwanag ko sa inyo guys kung paano ako nag-install ng electrical system para sa ating charger ng BF3. So kung bago kayo sa EV or nagbabalak kayong bumili ng electric vehicle, kailangan nyong i-consider kung paano kayo mag-i-install, papa-install ng charger o ng electrical system para sa charger ng inyong EV. Kasi hindi biro yan. Kailangan yan pinaplano, kailangan talaga na sukat talaga para makaiwas sa anumang disgrasya, sa anumang sakuna. No? So ito ay disclaimer lang, ito ay sariling gawa ko lang. Siyempre nag-research din naman ako, hindi ako electrician guys. Nag-research naman ako bago to ginawa. So tuturo ko lang din sa inyo kung ano yung ginawa ko. Kung anong mga wires ang ginamit ko, circuit breaker na ginamit ko, di ba? Kung anong mga outlets ang ginamit ko para magkaroon din kayo ng idea kung paano nyo i-DIY ito. At so far, okay naman yung ginawa ko. Kahit na matagal, ilang oras siya nakasaksak, walang problema. So, yun yung papaliwanag ko sa inyo, paano ba ako nag-install ng electrical system dito sa ating charger. So, paliwanag ko muna sa inyo yung ating portable charger. Alright guys, so ito yung ating portable charger. Pag bumili ka ng VinFast vehicle, meron silang binibigay na portable charger. Ewan ko lang sa ibang mga brand, sa ibang dealers, like BYD, alam ko meron din silang binibigay na mga charger. So itong charger na to rated as 3 kilowatt. Okay? So 3 kilowatt siya, ibig sabihin malakas siya, no? Malakas siyang kumonsumo ng kuryente. So para malaman ninyo kung anong klaseng wire ang gagamitin nyo dito at circuit breaker, kailangan tayo mag-compute. So 3 kilowatt ang kuryente dito sa Pilipinas, 230 volts, hindi ba? Yan yung natin, ginagamit natin, hindi tayo 110. So, 3 kilowatt divided by 230. Yan, 230 volts. So, aabot yan ng mga 13 amps. So, ibig sabihin, 13 amps yung power consumption niya. Ibig bang sabihin nun, 15 amp breaker lang yung gagamitin ninyo? Hindi. Hindi dapat agad-agad na 15 amp lang gagamitin nyo kasi 13 amps yung power output na ito. Hindi. Kailangan nyo pang consider na maglagay kayo ng 125% kasi continuous load ito eh. Hindi naman to patak-patak lang o yung sandali lang nakasaksak. Continuous load ito. So, ibig sabihin, magdadagdag kayo ng 125%. So, 13 amps times 1.25%, lalabas siya mga 16 amps. So, ibig sabihin, ang gagamitin yung circuit breaker ay 20 amps. Okay? So, 20 amps siya. Actually, itong charger na to, rated siya as 20 amps. 16 amps. So, alam niyo na kung anong gagamitin yung circuit breaker. Nakalagay yan sa likod. 16 amps. Pero, gaano ba talaga kalakas yung eksaktong konsumo niya? So, 16 amps times 230. Lumalabas yan mga 3.7 kilowatts. So, pag 3.7 kilowatts, again, 20 amps din yung circuit breaker na gagamitin ninyo. So, pakita ko sa inyo yung main breaker namin. Again guys, disclaimer lang, kung may makita kayong mali, feel free to comment, kasi hindi man ako electrician. So, pwede kayong mag-comment, i-correct nyo kung may mali sa setup ko. So, ganito ginawa ko guys, no? Ito yung metro namin. So, pagpasensya nyo yan ang service entrance ng bahay namin kasi wala kaming poste. Lumang bahay kasi ito. Traditional house, di katulad ng mga bagong buildings ngayon, may poste, nandun yung service entrance. Kami nakakabit sa pader, nasa taas. Yan, ito yung pinaka-metro, ito yung pinaka-main breaker namin, 60 amps. Tapos, ito yung pinaka dapat na gawin ninyo. Dapat naka-separate circuit yung inyong electrical system para sa charger ninyo. Okay? Though, yung 16 amps, pwede naman siya, kaya naman yan ng 12 gauge, yung 3.5 mm na copper wire. Kaya yon. No? Pero mas maganda, gagamitin nyo 10 gauge. So, mamaya na tayo sa wire. Ito. So, ito siya. So, marami nakakabit, no guys. Marami siya nakakabit. Kasi, dito rin nakakabit yung yung sa bahay ko kasi, dalawang kontador yan. Pinag-isa na lang nung nagpakabit ako ng solar. So, ito yung solar. Turo ko lang. Tapos, may mga iba pa nakakabit yan. So, marami. Pero yung, yung charger ko sa VF3, sa EV natin, itong itim. So, pupunta siya dito sa another circuit breaker para sa EV na to. Ito is 30 amps. 30 amps, tapos lumusot siya dalawa, di ba?
Dalawa yan kasi yung saksakan ko, isa nandoon, mamaya papakita ko sa inyo, at isa nandito. Yan. Kasi minsan doon ako nagpa-park sa labas. Ilalawit ko lang dyan. Ilalawit ko lang yung charger. So kahit nakapark ako sa labas, nakakapag-charge ako. Okay, so balik tayo dito. So makita nyo yung unang circuit, nandito, 20 amps na to guys. 20 amps. So 20 amps siya, papunta siya dito sa tinuro ko. Dito sa outlet na ito. So again, kailangan nyo ng 20 amps na circuit breaker. Tapos at least 12 gauge na wire. Pero kung magagamit nyo 10 gauge na stranded wire, mas maganda. Mas ano yun, mas future proof. Tapos ang outlet na gagamitin ninyo, yung grounded. Ito. Ito ay ginagamit sa mga aircon, air conditioning system. Ito rin ang gagamitin niyo kasi dapat may ground, no, yung ating charger. So 20 amp din ang rated nito, no, ng rate ang rate nito 20 amps din. So bakit 20 amps yung outlet? Kasi pagka 10 amps lang, matutunaw yan, magkakaroon tayo ng sunog, no. Kaya kailangan rated 20 amps din yung inyong outlet. Okay guys? So yan yung unang circuit ko. Kung sa inyo, ipipirmin nyo naman sa isang lugar yung charger, okay lang kahit na isang saksakan lang. Yun yung pinaka-circuit ninyo. Speaking pala sa grounding guys, ano? So makita nyo, 3-prong yan. Siyempre, yung inyong ground, meron kayong dedicated wire dyan na kahit na 12 gauge, okay lang din. Yan, makita nyo. Meron niyang grounding dito. Yan. So makita nyo, may grounding rod dyan. Okay? So lahat ng outlets natin dyan, merong ground. Kasi yung mobile charger natin, portable charger, hindi gagana pag walang grounding. Itong isa, yan, pumunta yan dun sa isa. Dun sa pinaka-saksakan natin. Kasi dito ako madalas nagcha-charge. Yan dito. Okay? So, yan, pumunta dun. Okay? So, yung circuit breaker na yan ay meron ng mismong outlet sa ilalim. Ito, pakita ko sa inyo. Yan. Meron na siyang mismong saksakan. Grounded din yan. At 20 amps din ang rating niyan. And 20 amps din yung circuit breaker natin. Yan. So, ang ginagawa ko dyan, ino-on ko lang siya. Meron siyang on and off. Yan, pakita ko sa inyo. Yan. May on and off siya, guys. So, naka-off siya ngayon. Ano? Kaya kapag gusto ko mag-charge, i-on ko lang yan, mag-on na yung charger natin. Okay? So, kung ayaw nyo ng ganon, gusto nyo ng outlet, pwede rin naman tulad ng isa kong circuit na nakita ninyo doon. Okay? So again, ano yung mga kailangan ninyo? Kailangan nyo ng at least 12 gauge na stranded wire. Okay? Copper wire, mas maganda, no? 12 gauge, tapos 20 amp na circuit breaker. Okay? 20 amp na circuit breaker. Tsaka yung outlet ninyo, dapat 20 amp rated din. Okay? Huwag kayong gagamit ng mga 30 amp na circuit breaker. Bakit? Kasi ang pinoproteksyonan ng circuit breaker ay hindi naman itong inyong charger. Ang pinoproteksyonan niya, yung wire ninyo. Okay? So, for example, 30 amps yung inyong circuit breaker. Pero yung load ng inyong system, umaabot na ng 25 amps. So, hindi pa magtitrip yung inyong circuit breaker, pero yung wire ninyo, umiinit na. So, yung circuit breaker, nakadesign yun para proteksyonan yung inyong wires. Okay? Para hindi siya mag-init, hindi masunog. Kaya, yung ano lang, yung saktong amp lang na kailangan ng system, ang inyong i-install. Huwag kayong sobra. Huwag kayong magkukulang. Okay? So, since na ito 3 kilowatts, so I rated as 16 amps, 20 amps lang ang gagamitin natin. Okay, huwag kayong gagamit ng 30 amps. Unless, kung ang gagamitin yung load, ay ang gagamitin yung charger, ay mas mataas na load. For example, bumili kayo ng bagong sasakyan, at gumamit na kayo ng 7 kilowatt charger, ayun. So, kailangan nyo nang i-upgrade yung circuit breaker ninyo to 30 to 40 amps. Okay? So, yun lang mga guys. Yun lang naman mag-setup ng electrical system para sa inyong EV charger. Alright? So, kung nagbabala kayo bumili ng VF3, 3 kilowatt lang ang charger niyan, ganun lang mag-setup. So, nakatipid kayo, kaya-kaya nyo gawin yan, kahit na hindi kayo electrician. Pero syempre, pagkatapos nyo gawin lahat ng mga yan, ipacheck nyo rin sa electrician para sure. Okay? Ganun yung ginawa ko.
check ko rin yan sa kaibigan ko na electrician. So, yun guys. Simple short video lang tayo. Sana may natutunan kayo.